scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Abot kayang pangarap na bahay sa tulong ng Properties Under Negotiable Sale ng Pag-ibig Fund tatalakayin. Nananawagan ng mga mambabatas para sa Level Up OFW Reintegration Program. At sa alam mo ba to, kumukutitap, bumubusi-busilak ng mga parol, ano nga ba ang kasaysayan? Ito at marami pang aabangan ngayon dito sa ating programang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Alright, once again, good afternoon at live na live tayo ngayon dito sa Kakampi Online. So saan mang time zone at panig ng mundo kayo napapabilang ay tsak namin mga musta sa inyo dito po sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Muli ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David na mangangamusta at magbibigay ng mga impormasyon na tsak naman po talagang iibigin po ninyo at ang serbisyo po ng Pag-ibig Fund. At di na natin patatagalin pa po sa mga tumututok po sa atin dyan, no? Sa ating YouTube page sa Kakampi Online, sa ating pong Facebook page, at sa mga tagapakinig po natin. Welcome po sa ating programa po. At bilang recap po, magmula po sa iniwan nating episode last time, ay ating pong papakita lamang po yung ating tinalakay po. At ito po ay patungkol po sa ating Pag-ibig Heal o yung ating tinatawag na Home Equity Appreciation Loan. So ito po, papakita na po natin sa ating screen yung ating tinalakay last time. Okay? So muli ako po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David. No? At ito po yung ating pag-uusapan po ngayon. Ako po ay nandito po ngayon live na live sa ating Kakampi Online. Located ang kanilang studio dito po sa Pasay City. Okay? So last time lang po, quick recap lang po tayo. Para sa ating Home Equity Appreciation Loan, yan po pakikita po natin. So ito po yung pagpapabigay pa, no? Pagbibigay ng pag-ibig ng isa pang tulong o isa pang pwede mapakinabangan ng mga members natin na particular ho sa mga housing loan borrowers na ito mga housing loan borrowers na to ay may 5 taon na naguhulog at consistent nagbabayad. Yan yung makikita natin dito po sa ating next slide. So sa inyong mga screen, no, hopefully ay malinaw yung nakikita po ito. So ano bang advantage? Anong kagandahan nitong HEAL o yung Home Equity Appreciation Loan? A low interest loan sa base ng net value ng mortgage ninyo sa Pag-ibig and open sa lahat ng housing loan borrowers na may at least 5 years na hulog and meron pong updated na hulog at least 1 year. Ibig sabihin walang arrears kahit isang buwan. So pakita po natin yung ating pong mga pwede pong mag-apply. Yan, sige po, next slide po. So sino po yung pwede makagamit o saan po ito pwede gamitin? Kahit saan po, no? Pwede sa home improvement o livelihood. O kaya ngayon, no, recently narinig ko meron pa lang iba mag-uumpisa pa lang po ng kanilang pag-aaral po, no. This last September, no, sa UP doon lang sila nag-start ng klase. So yan po magagamit niyo po yan sa health and wellness, yan baka may mga gusto magpa-check up o pagbili ng bagong appliances, furniture, o pagbabayad ng mga utilities, yung kuryente, tubig, internet bill, at kung ano-ano pa, credit card bills. O gusto lang mag-travel, no? Yan, yung may mga other life goals po. Yan po, pwede natin paggamitan yan. Kumbaga, kahit saan nyo po gamitin yan, anumang pangangailangan ng nais po natin, kagamit-gamit po itong HEAL. So, sino-sino? O ano yung pwede natin gawin po dito? Yan, tignan po natin sa ating next slide. Just a quick recap lang naman po ito, no? So, sino-sino yan? Siyempre, yung active pa rin yung Pag-ibig membership, no? Dapat lang naman po, pag may existing housing loan ho tayo, dapat active lang din yung hulog mismo natin sa Pag-ibig. Pag sinabi nating active, ang definition yan talaga sa Pag-ibig, may hulog kahit isang buwan for the past 6 months. Pero siyempre, hulugan nyo po palagi yung ating Pag-ibig po. Napakaabot kaya lang naman yan. Sa ngayon, is 200 pesos. Pero dahil ipon ito, siyempre, mas panalo naman yung ipon natin kung mas mataas o mas malaki yung hulog na ginagawa po natin. Okay? So, pwede nyo mas lakihan po yan. At syempre, yung mga miyembro na yung edad nila ay wala pang 65 years old,
at hindi pa aabot ng 70 upon loan maturity. So may legal capacity to acquire and encumber real properties. Yan po yung mga lehitimong Filipino citizen. At syempre kung housing loan application ka, may housing loan borrower po kayo at active housing loan yung expected natin dito, ibig sabihin ho niyan na meron kang housing loan na na-approve or taken out for at least 5 years as a date of application. Okay? So, dapat po within 12 months, ibig sabihin within 1 year ay malinis yung records nyo. Kumbaga itong HEAL na to, para po itong namin, pagbibigay din ng reward, na pwedeng applyan ng mga members natin aktibong naguhulog po. Siyempre para ma-encourage tayo, na patuloy tayo maghulog ng tama ng ating monthly amortization. At siyempre, mayroon pa rin yung background checking and no outstanding short-term loan in arrears. Kasi okay lang na magkakasabay yung mga loans natin sa pag-ibig, yung housing, yung cash loan sa pamamagitan ng short-term loan, basta given na maayos yung ating hulog or given na walang arrears po. Okay, next slide po. By the way, itong ating tinatalakay po, mas tinalakay natin yan at hinimay-himay nung last episode natin. So, pwede nyo balikan yung episode na yan sa ating YouTube channel or dun sa ating Facebook page. So, magkano ba malulong dito? So, ibabatay yung malulong natin. Una, sa desired loanable amount, capacity to pay, or maximum aggregate loan value. Pero, ang basis niyan, yung maximum aggregate loan value, syempre yung lowest, yung lowest of the following yung ating susundin. Okay, sa maximum aggregate loan value, ito po yun, yung 6 million, yan kasi yung maximum na pwedeng ma-loan sa housing loan ng Pag-ibig Fund. Maximum amount is 6 million. Ibabawas dyan yung total outstanding balance po ninyo. O halimbawa po, 6 million. Minus po yung halimbawa, ang balance nyo 2 million. So meron kang 4 million po. Or yung tinatawag nating latest loan to value ratio, paano yan kukumputin? Yung 60% ng latest appraised value, ito hindi tayo lugi dito kasi over time, habang tumatagal ang panahon at lumatakbo yung oras, nag-a-appreciate yung value. Kaya nga ang pangalan nito is Home Equity Appreciation Loan dahil over time nag-a-appreciate yung value ng property. Hindi po siya pabagsak o pababa po. So pag ganyan po, dun siya i-compute less 60% uno, yung ating appraised value ng property less so yung total outstanding balance. So, kagaya nung nakikita nyo ho, at kaninang binanggit na ho natin, the lowest of the above amount shall be the amount one can borrow. At yan po ay malaki-laking amount po yan, ha. Kaya napakaganda nito. Siyempre, bahala na po kayo kung saan nyo gustong gamitin. Pero napakagandang pagkakataon nito. Sige po, next slide po. So, ano po yung requirements po? Napakasimple lang po. Downloadable naman sa website tong ating HEAL form o yung Home Equity Appreciation Loan Application Form. Proof of income, kung employed po kayo, yan, total naman mga OFWs ang kausap natin dito. Siyempre po yung inyong present na employment contract with compensation o yung present na OEC ho ninyo o di kaya yung 1 year na bank statement po natin. At one identification card for you as OFW, land-based ka man or sea-based passport po, okay na ho tayo dyan, ha? Basta valid of course. And yung ating updated real estate tax receipt, yung amilyar po, dapat po ayan ay updated po, yearly lang naman natin yung binabayaran. Itong health statement form at saka itong number 6 ay downloadable yan sa website ng Pag-ibig. Yung number 6 po, ito pong conformity form for new subsequent housing abatement ay para naman to sa mga co-borrowers who need to express their consent to the new HEAL application. So, anong ibig sabihin yan? Kasi meron tayong mga borrowers na hindi nila solo. Kumbaga, meron silang co-borrowers. Kuwari, yung misis ho nila o anak nila o kung sino mang tao ho yan, sila po ay co-borrower. So, itong co-borrower, kung gusto nung siya ang mag-a-avail ng HEAL at hindi yung principal borrower, yan ang kanyang i-accomplish or ipapasa na dokumento. Yung conformity form for new subsequent housing availment po. Next slide po. So once again, we're just on a quick recap lang po of our previous topic po. Okay, so here you can see the quick link through our QR code for you to be able to scan and directly land to our landing page dun sa ating HEAL program po. Of course, that is on our official website at www.pagibigfund.gov.ph. At kanina ay binanggit na po natin sa inyo sa ating abangan mo is
meron po na posibilidad na maabot natin ang pangarap na bahay sa tulong po ng properties under negotiable sale or acquired asset ng pag-ibig. O, di ba? Ngayon, usong-uso yung drama ngayong mga hapon nito, o tapos na yun, yung palabas sa TV, yung abot kamay na pangarap. Pag-ibig din po, posibleng maabot nyo ang inyong pangarap na bahay sa pamamagitan ng ating acquired asset. Yan naman po ang papakita natin ngayon sa ating next slide. At tatalakay natin for today's episode ng Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Pag-ibig, acquired assets, at kagaya ng nakalagay na slogan yan po ay totoo. Own a home for less. Ibig sabihin, sa totoo lang po, bakit napakahalagang makamura po? Ang bahay at lupa ho ay isa sa pinakamahal o pinaka-expensive na bagay na pwede nating ma-avail. At the same time, hindi po basta-basta ang pagkakaroon ng bahay dahil una, ito po ay isa sa mga basic na pangangailangan ng isang tao. At alam niyo po ba, may pag-aaral po sa Harvard po, particular na ho sa Harvard Global Health Institute, na nakita po sa resulta ng kanilang pag-aaral o research na may direktang pagkakaugnay ang pagkakaroon ng sariling bahay sa estado ng kalusugan ng tao. Ibig sabihin, mas maayos ang kalusugan, mas ligtas laban sa sakit at laban sa karamdaman ang mga taong nagmamay-ari ng sariling bahay po. Yan ay ginawa nila back noong 2019 po. At may isang pag-aaral din sa Amerika na may direktang pagkakaugnay ang affordable housing maging hindi lang sa kalusugan po pero sa productivity ng mga workers po. Ibig sabihin yung pagiging productive ng isang manggagawa, may kaugnayan din po pala yun, yung kanyang productivity sa pagkakaroon naman ng tinatawag nating affordable housing. At sa ganyang bagay po, dito po ay tinatamaan yan ng ating o sinasagot yan at yan ay natutugunan ng programa ng pag-ibig pagdating sa pabahay po. Being a institution for more than 4 decades sa housing, dahil twin mandates tayo, yung naririnig nyo kanina, yung pag-iipon po at sa previous episode yun yung Provident. Yan yung isa sa mga mandates namin, Provident Savings Fund. And here is we're talking about the housing or home financing po. So, para mabigyan tayo ng idea, ano ba tong acquired asset na to? So, tignan lang po natin tong next slide po. By the way, siguro iba sa inyo, nag-i-screenshot yan, Walang problema po dyan para at least you can review, Yung mga seryosong nag-iisip. Alam nyo, magandang investment ang bahay po, Kagaya nung binabanggit na po natin kanina, nag-a-appreciate ang value over time. Kasi pwede naman ito na bumili ka ng sarili mong bahay para sa sarili mong tahanan, di ba? Yung titirhan ng pamilya mo or extended family nyo. O kaya yung magiging future na anak, magiging apo ninyo, Pero yung iba kasi, ang idea dito, yung mga matatalino nating OFWs, ginagamit nila itong pagkakataon para maging passive income nila. Pag sinabi natin passive income, ito yung kumikita ka kahit natutulog ka. Kumbaga hindi mo kailangan magtrabaho. Paano kasi kung dumating yung panahon na halimbawa po, nagkasakit tayo, hindi man natin masabi, Or mahina na tayo, hindi na kondisyon yung katawan natin para magtrabaho na mas mahabang oras o mas gumawa pa na mas mabibigat na trabaho. So, meron tayong tinatawag na mga passive income, which is pwede makapagbigay sa atin ng kita kahit hindi tayo masyado nagkikikilos. At isa na po dyan, ito ho yun. Yung pagkakaroon ng bahay kasi pwede niyang ipaupa, yung iba pinapa-Airbnb yan, Nasa strategy niyo na lang po yan kung paano ho siya laging ma-avail po, yung inyong balak itayo na papaupa nyo. Pero ito po yun. So, ang general conditions ng mga properties under sa acquired assets ng pag-ibig, una ho is as is where is basis. Ibig sabihin po, ina-accept o tanggap ng buyer na yung property kukunin niya dito ay yung property na kung paano iniwan nung dating may-ari. Para bigyan na kayo ng idea po, itong acquired assets kasi natin, ito po yung mga properties na kumbaga po ay hindi po natuloy o iniwan na po, pinabayaan na po nung dating may-ari. Kasi po pag nag-loan po sa pag-ibig, di po ba, kasama po talaga sa ating obligasyon or sa ating responsibilidad yung mabayaran natin yung ating monthly amortization sa bahay. Pero may mga pagkakataon po kasi na may mga member po na hindi na po nila tinuloy or voluntarily nila sinurrender. So, hindi po nasasayang yung mga ganong property. Ang ginagawa po ng pag-ibig dyan ay binubuhay po ito, nagiging asset po uli ito sapagkat pwede po itong i-acquire
ng ibang interesadong member. Alam nyo po, ang dami po nating mga OFW members na nakakakuha sila ng bahay na maganda yung kondisyon sa tulong po nito. At saka alam nyo po, hindi na natin ang mahalaga po dyan, bahay at lupa lang, may nakatayo na. Napakalaking bagay na po nun kasi yun po ay magiging asset na mismo yun. At nasa sa inyo na kung paano nyo siya pagagandahin or paano nyo po uli bibigyang buhay yung tahanan pong yun. At pangalawang general conditions nito, ibig sabihin ito yung applicable sa lahat ng makikita natin property dito. Ito yung i-expect po natin. Yung selling price po niya is based on the valid appraisal value as of date of disposal. So, napakamura po nun, no? Di po ba? Ibig sabihin, yung valid appraisal value niya kung kailan dinispose yung property. So, mas mura po yun. Yun po ang ibig sabihin po nun. Hindi siya yung iaano po uli, no? So, ano yung mode of sale? Ano yung paano po siya ibebenta? Paano natin siya ma-avail? So, meron tayong tinatawag na direct purchase. Ito naman yung for occupied units. So, ito, ibig sabihin nito, kung may nakatira doon, halimbawa yung dating may-ari yung nakatira doon o kung sino man po, sa kanila muna unang i-offer na ipasok po ulit, no? I-acquire yung asset pong yon. Pangalawa, ito po yung mas pinupuntahan ng iba, yung ating tinatawag na public auctions. Okay? So, yung first public auction, ito yung walang discount. Okay? So, mode of payment niyan, cash, tas ang discount is, ito yung walang discount. Ito yung first public auction. So, paunahan na lang po yan. Sa second public auction, may discount na po yan. So, ang mode of payment niyan, kung cash po, ibig sabihin, ika-cash nyo na, ipupully paid nyo na po yan, may 20% discount po. So, ang laking bagay po nun. Diba? Kung 20% discount. Kung short-term installment na tinatawag, ibig sabihin, babayaran mo lang within ilang period of time lang po, may 10% discount. Kaya talaga mas makakamura ka dito. And number 3, ang mode of sale natin dito ay meron tayong tinatawag na negotiated sale. Sa paanong paraan, it can be a retail sale, bulk sale, and group sale po. Yes, kagaya na nakikita ninyo, ibig sabihin ng group sale. For example, sa isang kumpanya, meron kayong at least, ano po dyan, makakaipon kayo ng worth 100 or sabihin na natin 50 million na na total loan amount under dito sa acquired asset po. So, pwede yung makapagbigay ng discount. Biruin mo, instead na babayaran mo pa monthly is 10,000, pwede siya maging na lang po, 6,000 or 5,000 na lang po. Ganun po siya, no? Depende po yun, syempre, doon sa loanable amount o doon po sa po natin, sa group po natin, kung ilan po yung nasa grupo po. So, next po natin sa mode of sale, after po nito, is ano yung negotiated sale types. So, tingnan muna natin, binabanggit nating retail sale. Yung retail sale with discounts based on mode of payment. So, may discount po ito base sa kung paano nyo po siya babayaran po. Kung cash, ibig sabihin, isang bayaran na po, ipupuli pay nyo, 30% discount po yun. Ay, nakakatuwa yan ha, kasi kung may pera ka rin lang naman at kaya mo na ho talagang magbayad ng isang bagsakan, edi nakamura ka pa dahil 30% discount. Kung short-term installment naman, 20% discount. At kung long-term installment, ibig sabihin lalagpas po ito ng more than a year, 10% po. Okay? So, yun po yung discount po niya. Kung baga, layunin ng pag-ibig dito, di may dispose, mabenta yung property po. Ngayon, isa pang type ng negotiated sale po natin, kasunod nitong retail sale ay letter B. Yan, yung bulk sale. Ito yung with discount based on aggregated price. Available for both cash and installment terms. So, gross ho ang tinitingnan. Kung gross selling price ho yan, like 10 million to 50 million, 40% discount. Kung more than 50 million to 100 million, 42%. At kung more than 100 million, 45%. O bakit ang laki naman nito? Ba't umaabot ng milyon? Kala ko ba Erwin ng housing hanggang 6 million? Hindi nga, kasi nga po bulk sale. Ibig sabihin, hindi higit po sa isa, no? O marami pa po, wari isang tao, no? Marami siyang kukunin, no? O yung isang grupo sila, marami silang kukunin. Pwede po yan. Bulk sale ang tawag dyan. Marami pong binebenta na property. And letter C, ito na nga yung group sale, no? Yung group sale po, open dun sa members ng Employees Association o Cooperative whose employers is to willing to execute a collection servicing agreement with Pag-ibig Fund. So ito may kasunduan na to, no? Merong existing na
memorandum with the employer. Kasi ang kailangan dito is pumapayag sila na merong collection servicing agreement. Okay? Ibig sabihin, pwedeng salary deduction, yung magiging monthly housing loan amortization. Yan. Binanggit na natin, of course, they will enter a memorandum of agreement. Okay? And submit consolidated offer to purchase. Yung offer to purchase po, ito po yung downloadable sa website natin. Pag nagpunta kayo doon sa properties under negotiable sale, actually, naka-indicate na doon yung instruction, yung procedures, yung ating simple steps, how to avail yung ating mga acquired assets. So, nandoon po yan, ha? So, submit consolidated. Ibig sabihin nito, dahil grupo to, no, i-consolidate na nitong company with at least, yan po, be aware lang dito, is 10 million po for the first batch of the calendar year. So, sabi rin dito, evaluation of offer shall be on per property basis. Okay? So, kada property pa rin yan. Hindi siya iano as a whole. Although grupo kayo mag-apply, pero per property yung evaluation po. And discount is based naman, pero ang maganda rito, yung discount ay based on total group amount. So, take note lang po, the aggregate selling price of the properties based on the published price po. Yung published price yung makikita nyo yun sa aming website. To be purchased should at least be 10 million for the first batch of group sale bids. So, subsequent batches of bid offers need not to reach 10 million if within the same calendar year as first batch of winning bid. Anong ibig sabihin po nun? So, yung kailangan, yung first batch ho ng bidding natin, hindi dapat bababa ng 10 million. Pero kung same calendar year, halimbawa po, no, may additional pa na na less than 10 million, pwede po yun. Basta hindi lalagpas dun sa same calendar year kung kailan nanalo yung first batch po. Just to give you a computation, nakikita na natin ngayon. So, yung gross selling price po na 10 million to 50 million, magkano discount? Ang laki ho, 40% po. O, di ba almost 50% na to, na lumamang lang ng 10%, 50% na. Pero laking discount po niya. Kung more than 50 to 100 million, 42%. And kung more than 100 million, 45% po. Di ba laking diskwento po nun? Alam nyo, nakakatuwa na magkaroon ka ng sariling bahay. At itong bahay na to, ay makukuha mo sa mas mura. So, napakalaking tulong na ginagawa nitong Pag-ibig, no? Where it is at it is ito, kaya pinapayo namin pag tumingin kayo sa aming website po, ang gawin po natin is titignan po natin, nakalagay naman doon, no, nakadeklara kung ilang square meters, magkano yung property, anong address ng property po. Ang mangyayari po kasi dyan, pupuntahan nyo ng personal. Pati yung status po, no, naka-indicate naman doon, naka-disclose naman, no, kung may mga aayusin lang sa titulo po, o di kaya kung occupied ba or not occupied po. Maganda po doon, mabisita natin ng personal yung property. Kung mabibisita nyo nga ng naulan para makita nyo kung binabaha ba yung area. And for sure naman po, dahil yan ay pumasa sa Pag-ibig po, yung mga properties yan talaga nga namang livable, no? Superior yung quality po. Kaya maganda po, tuklasin nyo po yan, no? Yung iba nga, nag-cherry pick nga ng property dyan Sa totoo lang kasi dahil napaka-mura po. At ang target po talaga nito, yung mga kababayan po natin, na talagang walang sariling bahay po, at least makabil po sila kasi gusto natin pare-parehas ay tayo po ay magkaroon ng sariling tahanan. At yan po yung mandato po ng Pag-ibig po. Okay, sunod po nating slide. Ay dito naman ipapakita yung requirements on the part of the employer dahil ito po ay group sale, no, in connection with our negotiated sale option na group sale. So first, accredited by Pag-ibig Fund under its employer accreditation program. Okay? So itong employer accreditation program, isusuriin lang naman kung pasado dun yung employer po. Basta siya po ay na-credit ho doon, pasok po siya dyan. So, pangalawa, must enter a collection servicing agreement. Ito, binanggit na natin to ng mabilisan kanina. Ibig sabihin po niyan, yung authorized signatory or representative ng employer ay kailangan po umattend siya doon sa tinatawag nating CSA briefing. CSA stands for Collection Servicing Agreement with Pag-ibig Funds Billing Department. Kasi kailangan ma-inform namin sila paano yung singilan, ano yung mga due dates, ano po yung mangyayaring penalty kung na-late po ng posting. So, dapat aware po dyan yung company authorized representative. And SPA or Special Power of Attorney ay kailangan din po yan to authorize the representative to perform what? Liaising
functions. Of course, naninigurado tayo dyan kasi nga gusto natin mapagaan yung pagkahanap ng bayad, pagkakaroon ng pagkamit ng sariling bayan ng ating mga kababayan, kaya napakagandang pagkakataon po niya. Pero this one kasi is for the employer po. Okay? So, next po natin. Actually, yung sa mga nanonood natin mga seafarers dito, kung sa mga manning agency ninyo o asosasyon ng mga seaman po, no? Why not, no? Pwede kayong umentor sa ganito po. Okay, just to give you, no, a sample computation lang, but you can also view this in our official website. Discounts per mode of sale. So, just to give you a comparison lang naman. Kanina tinalakay na natin to, pero for you to appreciate and to have a quick estimation and glimpse on the discount that you can avail based on the mode of sale, ito po yun. Siyempre, makikita ninyo mas malaki dun sa bulk and group sale. If retail, ibig sabihin nito yung isa-isa ko, no? So, nakikita nyo yung difference between the cash. Ayan po, dinefine po dyan, yung short-term installment, ibig sabihin yan, is hindi lalagpas ng 1 year. Pero kung 1 year mahigit po, yan yung long-term installment po. Okay? And you can avail up to 10% discount. Short-term availment is 20% and cash. Ang sarap po nito, no? Kung na-avail mo na mura yung property mo at within a year, naano mo na kagad ho yan, no? Nabayaran nyo na fully paid. Di pwede mo na tira ni bayad, pwede mo nang i-focus yung ibang resources mo para naman sa pagpapa-improve at pagpapaganda ng bahay. O di ba napakalaking tulong at napakalaking kagaanan sa bulsa po natin, pare-parehas po yan. Yung mga OFWs natin nandiyan dyan, if you are thinking saan ba maganda mag-invest, saan ba maglagay ng pera, ay naku po, hindi po tayo talo sa lupa't bahay. At lalo naman, kung ito'y kukunin nyo sa pag-ibig dahil tinitiyak ng pag-ibig na maayos po, no, na pinroseso po itong mga respective properties natin. Next on our slide, yan, okay. So, dadako na po tayo sa ating balitang OFW. Yan. So, alam niyo po, nananawagan ng mambabatas para sa Level Up OFW Reintegration Program po. Okay, nakikita niyo po sa inyong larawan ay ang OFW representative na si Ma'am Marisa Magsino. So, nananawagan ng mambabatas na kaugnay ng patuloy ng mga ulat ng mga overseas Filipino workers na nahihirapang mag-adjust sa buhay pagka-uwi mula sa trabaho sa ibang bansa. So, si Ma'am Marisa, no, ang OFW representative Marisa Magsino para sa leveling up ng reintegration program ng bansa para sa OFW Level Up in Reintegration Program. According po kay Ma'am Marisa, ang ating reintegration program ay kailangang i-level up. Napakarami pong problema, napakaraming proseso, mahirap pong mag-apply. Kaya nga sabi ko, kailangan i-streamline ang mga requirement and to make it sure na mabigyan po ang ating mga OFWs. So nagpagbigay din ng payag si Magsino sa sideline ng isang pampublikong forum tungkol sa mga karapatan at reintegrasyon ng mga kababaihang migranteng manggagawa sa Pasig City. Sa forum, ilang nakabalik na OFW ang nagsalita tungkol sa kung gaano kahirap makakuha ng tulong ng gobyerno sa kanila pagbalik ng Pilipinas. So, pinaliwanag naman po ni Department of Migrant Workers Assistant Secretary Francis Ron de Guzman na may ilang programang reintegration ng pamalaan tulad ng tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahang OFWs or tulong puso, program ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA na nagbibigay ng isang beses na financial grant sa mga OFW group na may mga start-up na negosyo. Alam niyo po totoo yan ako nakapakinig ako ng briefing sa OWA po. Alam niyo po ang dami po nilang programa po, no. Nag-o-offer ho sila ng mga ganyang cash assistance po for you to be able to start up your own business. Sa totoo lamang po, karamihan naman po, hindi lang naman mga OFWs, kahit yung mga nandito nagtatrabaho sa Pilipinas, ang madalas na bukang bibig natin dyan, kaya nga ako nangingibang bansa para makapag-ipon-ipon. Then pag nag-ipon daw, anong gagawin? Magtatayo ng isang negosyo. Alam niyo po, ang gobyerno po may mga intervention na sa ganyan. Yung una, yung pagbibigay ng idea, paano tayo magkakaroon ng hanap buhay, nagbibigay sila ng mga trainings, ng seminar, and of course, yung pondo, yung pampuhunan natin. At nandiyan nga po yung katulad po nitong OWA at saka yung tulong puso. So, patuloy tayo sa ating balitang OFW. Binanggit din ni De Guzman ang programang Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir. Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir na nagpapadali sa pagkuha ng Teacher's Licensure Exam para sa mga OFWs na gustong umuwi para magtrabaho bilang mga guro.
Okay, napagandang programa pong ito kasi malaki po ang vacancy sa education sector po ngayon, lalo na ang ating DepEd po ay nangangailangan ng mga guro. Ngunit kahit may mga ganitong mga programa, ang ilang mga kaso sa lupa ay nagpakita na ang pag-avail ng tulong ay hindi madali. So ikinuwento ko ni Binibining Angelita Gamboa na dating domestic worker ho sa Saudi Arabia kung gaano kahirap na takasan ng kanyang sitwasyon at manirahan sa Pilipinas. So mahigit 5 taon, tiniis ni Gamboa ang 21 o kaya 21 oras na araw ng trabaho. Yung hirap nun, 4 na oras lang ang tulog, baka nga wala pang 4 na oras yun. At hindi binibigay sa kanya ang kanyang sweldo. Ipinapadala lamang sa kanyang pamilya sa Pilipinas. So wala siya natatanggap doon, direkta na doon sa pamilya. Sabi dito, she complained to her recruitment agency which reportedly told her, nagpunta ka sa Riyadh para magtrabaho, hindi para magpasarap. Okay? So, instead na makakuha siya ng tulong sa kanyang recruitment agency, yun po ang binalik sa kanya. No? Na totoo namang hindi naman siya nagpapakasarap po doon, pero sobra-sobra po yun, 21 oras. Talaga nga namang kahit kabayo ho talaga, isusuko ho sa ganun, tao pa po kaya. Na makipag-ugnay lamang sa OFW rights groups ng Kalatagan OFW Federation ay noon nakipag-ugnay sa non-government organization na Blast F. Ople Center nang magsimulang makakita ng paraan si Gamboa. Ang yumaong kalihim ng mga migranteng manggagawa na si Susan Tuts Ople, nakasama ng Ople Center ng panahong iyon, ang nagdala ng alalahanin sa tanggapan ng paggawa ng Pilipinas sa Riyadh upang iproseso ang kanyang pagpapauwi. Sa pag-uwi, sinabi ni Gamboa na wala siyang natanggap na karagdagang tulong mula sa gobyerno. Sabi niya, wala po akong natanggap na kahit anong tulong mula sa gobyerno, kahit na sa kabila po ng pagpapile ko ng kahit anong livelihood assistance. Wala pong nagbigay sa akin. Ang tangi pong nagbigay sa akin ng tulong ay ang Ople Policy Center na livelihood assistance na worth 10,000 pesos. Sa pag-zoom out mula sa kanyang sariling sitwasyon, sinabi ng 48 anyos na si Gamboa na ngayon ay nagtatrabaho na rin sa Ople Center na dapat gawing mas madali ng gobyerno para sa mga bumalik na migrante Pilipino na makakuha ng tulong tulad ng pagbabawas ng mga kinakailangan. Ibig sabihin yung pag-i-streamline, no? O yung pagbabawas ng mga requirement o required documents. Ang mga bumalik na migrante ay nakaharap din sa diskriminasyon sa edad at edukasyon kapag sinubukan nila mag-apply ng trabaho sa Pilipinas. Sabi po ni Gamboa, ito po yung kanina pa natin kinikwento na dating domestic helper, kami pong mga returnee ng OFW wala makuhang stable job dito sa Pilipinas. So anong nangyayari? Napipilitan po kami bumalik at bakit nagpapaliwanag ulit? Kaya po hindi maiwasan yung ulit-ulit na nagiging biktima kami ng pang-aabuso. Ang mga katulad na alalahanin ay inihaharap sa International Labour Organization sa pagbisita ni Director General Gilbert Humbo sa Pilipinas noong Hunyo. So, yan po no, yung ating balita po na OFW at nawa nga po no, yung mga katulad po na nangyari kay Binibining Gamboa at sa iba pa nating kababayan ay matugunan po no. Napaka-valid naman po no, napaka-valid naman ng kanyang concern at marahil yung iba nating OFWs yan din po ang concern po ninyo. Pero anyway, dito ko po ipapasok na rin yung programang mga pag-iipon ng pag-ibig. Nandiyan dyan ang ating short-term loan kung kailangan nyo immediate cash net. At syempre, mahalaga makapag-ipon po tayo. But anyway, bago tayo magpatuloy ay pupunta lang muna tayo sa ating commercial break. At sa ating pagbabalik ay nandiyan na po yung ating Alam Mo Ba To? At ilang updated job posting sa official website ng DMW. Muli, magbabalik po ang ating programang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo? Online mo pala mahahanap ang bagong virtual pag-ibig. One click, you can track your savings. Easily pay for your loans. Even live chat with us. And now, apply for a short-term loan. Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, ma'am. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. Ingat ka ha.
harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Alright, once again, ay good afternoon at nagbabalik tayo live na live sa ating Kumusta na ang pag-ibig mo? Once again, this is your host, Erwin David. At live na live tayo na napapanood po sa ating Kakampi online, sa ating official YouTube channel at sa ating FB page. By the way, no, ay mabati ko na rin po yung ating po mga kababayang mga marino, mga seafarers. Ay bumabati po ako patuloy ng Happy Seafarers Month. Okay, salamat po sa inyo, sa mga nakikibaka natin sa ibayong dagat, mapa-cruise man kayo or cargo o kung ano-ano man pa, ay kayo po ay ating pinaparangalan po. No? Salamat po sa inyo. At ngayon po ay nagbabalik lang po tayo sa ating programa. Kanina po bago tayo magtapos ay tinalakay po natin yung about sa acquired assets ng Pag-ibig Fund. So sa mga naghahanap po ng murang bahay at gusto magkaroon ng matitiran o syempre future investment, no, why not to try the acquired assets. So ang secret lang po dyan, kaya po lagi natin paulit-ulit na pinapaalala, continue yung ating Pag-ibig savings. Hindi naman po nagpapa-backpay ang Pag-ibig. Ituloy nyo lang from the present month onwards yung inyong hulog, nang sa ganon ay kapag kayo po ay may 24 months or kung may 24 months na before at balak mag-loan kagaya ng ating housing loan, qualified tayo. Napakaabot kaya lang naman ng hulog sa Pag-ibig. Alam niyo po ba, ang dami pong mga tao ngayon ang mas naghahanap pa, no, ng kanilang pwedeng pagkakitaan, no. Sa totoo lang po, sa ganyang layunin ho, kailangan ho talaga natin ng matyagang pag-aaral at pag-iingat. Nitong nakaraan ho, nakalulungkot ho, nabalita po may dalawang celebrity na nagpunta sa hukuman para ireklamo yung pinag-investan ho nila na parang cryptocurrency. Yun nga po, no, nakalulungkot, naloko po sila. So sa mga ganyang panahon, mga kapatid at mga kababayan po natin, maganda ho, no, nasuriin natin maiging mga pinaganoan natin. At syempre, wag na tayong lumayo pa, no. Nandito po ang Pag-ibig Savings Program. Nandito yung mga loan programs namin that can assist you on your financial and home financing needs po. Okay. So live na live po tayo. Ang oras po sa kasalukuyan ay alas 4, no. 4:02 PM dito sa Pilipinas po. At ngayon, kagaya ng aming ipinangako, ay tayo po ay magpapakita ng ilang job vacancies na available na hinugot natin mula sa dmw.gov.ph po. Ito po ang latest posting po, ay nangangailangan ng 10 welder sa company na Geelong Galvanizing. Yan naman po ay sa bansang Australia po. Yan, yung mga naka-flash po sa inyong screen. At 5 hairdresser naman po ang kailangan mula sa Hair Today Alice sa Australia pa rin po. Yan, sa mga nangangarap pumunta sa Land Down Under,
Yan po, may available na 10 welder and 5 hairdresser po. At welder din po, ang kailangan din sa Australia dito rin po sa Bulane, okay, Limited o Beverly Steel Fabrication. Sa Qatar naman ay may isang business executive ang kinakailangan sa Khalid Scientific Corporation. At isa naman ang kailangan na photographer. Yan, yung mga magagaling nating mga may hawak ng lente. Dito po yan sa One Healthy Meal Buffet to serve meals or Healthy Meals One Buffet for meal serving sa Saudi Arabia. At sa Saudi pa rin, under the same company na One Healthy Meal Buffet, ay 2 naman na kitchen worker ang kailangan po nila. So, sa sunod naman natin ay 10 waiter at waitresses ang kailangan naman sa Qatar. Yan naman ay sa Doha Restaurant. Yan ang kailangan nila. Sa Australia muli, 10 vehicle painter, automotive vehicle painter ang kailangan naman po sa CWC Lube Mobile. At 2 rin naman ang kailangan na truck driver at siyam na mechanic diesel motor naman sa CWC Lube Mobile. At 19, ito marami-rami po ito, 19 mechanic motor vehicle or vehicle, ito po yung mga kailangan po nila dito pa rin sa CWC po. Di ba? Marami-rami yan ha, sa Australia po yan ha. So itong company na CWC ay nangangailangan ng 10 painter, automobile vehicle painter, truck driver, mechanic ng diesel motor, and mechanic ng motor vehicle. At ito ay nabanggit na natin ng mga nakaraang panahon sa worker factory naman, no? Factory worker, 40 ang kailangan sa Malaysia under ASJ Components at marami pa pong iba. So ito mga pinapakita po natin ito ay makikita po natin yan sa official website ng Department of Migrant Workers na dmw.gov.ph. Yan, maraming salamat po. At ngayon naman ay dadako na po tayo para po sa ating Alam Mo Ba To? Yan. So tamang-tama na po, magpapasko na po. Damang-daman nyo na po ba ang Pasko? Okay? Dati yung dami ng decoration pero ngayon parang wala pa akong gano'n nakikitang decoration maliban lang sa mall. O yung iba sa ating mga kababayan, hindi na talaga nagtanggal ng decoration. No? Yung last year nila ay nananatili pa rin. No? Nangitim na yung parol, nangitim na yung Christmas tree. Nagkatamaran na magkaalisan ng decoration, hindi na po tinanggal. Pero alam niyo po, pinakatanda ho na paparating na ang Pasko pag may nagsasabit na ho ng parol. At napaka-Pilipino ho ng parol. No? Sadyang napaka-tatak Pilipino yung hugis between. Hugis tala na nakikita ho nating nakasabit na kumukuti-kutita, bumubusi-busila, kagaya ng sinabi sa isang awitin, ay ito nga po ang palatandaan na magpapasko na. So, ang parol ay talagang palaging kabit sa pagdiriwang ng Pasko ng mga Pilipino. So, ang hugis bituing parol na ito ay naging tradisyonal na gawa sa kawayan at makukulay na materyales, mapa-cellophane man yan o papel de hapon at kung ano-ano pa. Ito ay isang pangunahing bilihin na kinukonsumo sa mga bahay, kalye at establishmento tuwing Pasko. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay kasing kahulugan ng mga pista opisyal mismo. Napakalagang bahagi ng Paskong Pilipino na kahit si Dr. Jose Rizal sa ay hindi maayos na may pagdiwang kasiyahan kung wala ito, ayon kay Dr. Jose Rizal. Sa sandaling nagsimula ng Kapaskuhan sa Pilipinas, ay lumalabas din ang mga parol lanterns, katulad ng mga pine tree, ilaw, belen at merry tunes. Ngunit kahit na ito ay isang sikat na icon ng mga pista opisyal, ang mga pinagmulan nito ay halos hindi na kilala. Ano nga bang origin ng parol? Saan at paano nagsimula ang parol making sa Pilipinas? So gayon pa man, ang parol ngayon ay maaaring hindi makilala mula sa parol na kilala ng mga lolo't lola natin noong mga sinaunang panahon. Bagamat ang idea ng parol ay mas kilala natin sa nagbabahagi ng mga materyales, hindi ito palaging hugis ng isang bituin. Alam niyo po ba yon? Na hindi po siya laging hugis bituin. Sa katunayan, ang mga parol lantern na hugis bituin ay naging popular lamang noong panahon na sinakop tayo ng mga Amerikano. Di umano, ang sikat na 5-point star na disenyo ng parol ay original na ginawa ng isang artisan.
isang gagawa sa Pampanga na nagngangalang Francisco Estanislao. Yan, yung mga kababayan natin, no? Yung mga kabalin ko sa Kapampangan, yan. Ako rin po ay isang Kapampangan, no? Proud Kapampangan po, no? Binabati po namin kayo dyan, no? Kaayong po sa inyong lahat, no? Kahit na ginamit ng parol ni Stanislao ang parehong kombinasyon ng bamboo sticks at Japanese na papel o yung ating tinatawag na papel de hapon, ay meron tong disenyo na bituin at hindi bababa na ito ay sapat na upang manatili hanggang paglipas ng isang siglo. Ang tagal lang, tibay yung unang parol na yon. At ang karaniwang pahaba po yung parol, sa totoo lang. Ang sikat na pagkakagawa nito talaga noong unang panahon, pahaba po yung parol. Kung nakikita nyo po yung mga lantern sa mga Japanese, para ganun na itsura niyan. Ang surprising po sa trivia po natin ngayon, yung panahon po nila, ginagamit po, taliwas sa pagkakaalam ng karamihan, ang parol nung unang panahon ay hindi ginawa lamang para sa pagdiriwang o sa holiday, no? Kasi ngayon pag nakikita natin ng parol, ang katumbas ho nito ay selebrasyon, pagdiriwang. Nung panahon po ng Kastila, ang paggawa ng parol ay isang gawaing pangrelihiyon bilang bahagi ng tradisyonal na posisyon tuwing nobena. At dahil dito nagkaroon ng maraming anyo ang parol, mayroong parol na hugis krus, hugis tupa, hugis isda, at hugis kalapate. At alam niyo ba, maging sa mga patay, sa misa ng patay ay ginagamit din po ang parol. Diba? Ang layo na ho, no? Dati akalain mo na ginagamit sa patay ito. Ang weird naman kung may makita kang parol sa ng patay. Pero nung unang panahon po, kaakibat po, hindi na selebrasyon ho, mga gawain pang reliyon, partikular na ho sa Romano Katoliko, ay ito po ang ginagamit. Pero ang tanong, bakit nga po naging star? Bakit naging star? Dahil ba sabi doon sa isang kanta ng isang network, ang kanilang station ID, dahil bro, ikaw ang star ng Pasko? O mahilig lang kumain ng star margarine si Francisco Estanislao? Hindi po. Ayon sa iba't ibang mga sources, ay hiniram ng star para ang kahulugan nito mula sa pangunahing kaganapan sa Biblia. Partikular na yung paghahanap dun ng tatlong pantas kay Jesus, yung paghahanap ng bituin. So sa paglipas ng panahon, ito yung naging simbolo ng kwento, no? Na nakita ng tatlong mago, no? Ng mga mago, ng mga magis, ang ating Panginoong Jesus sa sabsaban sa tulong ng isang bituin. At yan ang sinisimbolo ng parol. So nung panahon ng Pilipinas, si Manuel L. Quezon ay nagkaroon po ito ng pagdiriwang po, no? Ang tahanang prosesyon ng parol tuwing nobena sa Pampanga ay pinagdiriwang ng taon-taon. Ito yung giant lantern pa rin, yung ligligang parol sa Pampanga. Karamihan niyan ginaganap diyan sa may San Fernando, Pampanga or Angeles. Sa katunayan, ang pinagmulan ng modernong pagdiriwang ay malayo sa rin dahil nagsimula ito sa pagdiriwang upang parangalan ang noong Pangulo na si Manuel L. Quezon. So simula noon, naging seasonal tourist attraction na ito sa Pampanga. Totoo ho yan, no? Ang maganda ko, kung familiar ho kayo sa sinasabi natin Parol de Pampanga, yung nakikita nyo sa larawan po ngayon, meron yung pattern so kung paano siya umiikot yung ilaw. At recently nga lang, no, yung ating beauty queen na pinanlaban sa Miss Universe, si Catriona Gray, yung kanya pong national costume, ang inspiration ho nun ay Parol de Pampanga. Sayang nga lang hindi umilaw nung mismong kompetisyon, no? Ang ganda sanang tignan nun, pero dinisenyo yun na umiilaw, no? So ganun po siya, meron niyang algorithm dun sa likod, no? Kung paano tatakbo yung ilaw, ano yung patterns nung paglalagay ng kulay, ay nandiyan po siya. Dahil dito, ang lalawigan at kabisera nito na San Fernando ay nagkamit ng nararapat na titulo bilang Christmas Capital of the Philippines. Muli shoutout to sa mga Kapampangan nating kababayan. So taon-taon, simula ng kalagitnaan ng Disyembre, ang lungsod ang nag-host ng isang parada na nagtatampok ng mga higanteng parol na pinalamutian ng mga ilaw na sumasayaw sa kumpas at saliw ng musika. So talagang feel na feel ang Pasko ng mga Pilipino dahil sa parol. Yan. Salamat po muli sa mga katulad ho ni Francisco Estanislao, sa mga katulad ng mga pinuno po natin, at syempre mga malikhaing Pilipino na patuloy na bumubuhay sa ganitong uri ng tradisyon, partikular na sa paggawa ng parol. Kaya pag nakita natin ang parol, ay kaakibat nito ang makasaysayan, no? Ang makulay na kasaysayan nito na kung saan ay nagsimula pa ito mula nung unang panahon pa
ng panahon ng Kastila. At syempre, masarap magsabit ng parol kung sarili mo ng bahay ang pinagsasabitan mo ng parol. Kaya po sa mga nangangarap dyan, ay, ang sarap sana, no? Palamutian yung bahay natin. Ang sarap mag-decorate ho, no? Sa totoo lang kami po, nangungupahan po kami. Ang hirap magpaganda ng bahay kung hindi mo sariling bahay. Pero iba po ang pakiramdam pag sarili mong bahay, ang daling mag-isip ng i-decorate kasi sarili mo na, no? Meron ka ng talagang freedom na gawin nyo anumang nais ninyo. At sa ganyang layunin at pangarap po, ulit-ulit nating pinapaalala, nandiyan po ang pag-ibig fund. Just activate your pag-ibig savings for you to become eligible to apply for housing loan programs. So nandiyan po yung ating end user financing, yung regular housing loan sa madaling salita, at yung kaninang tinalakay natin, no, na acquired asset po. So kayo po mga OFWs, syempre ang inaalala na siguro ng mga kababayan natin, sir, nasa ibang bansa ako, no? How can I avail the housing loan program kung nasa ibang bansa ako? Simple lang po, mag-iwan lang kayo ng original notarized special power of attorney sa inyong representative so that he or she can file a housing loan on your behalf po. Okay? So magandang pagkakataon po ito, no? Kaya po patuloy natin paalala po dito po sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig mo. Taga-kinakumusta namin ang inyong pag-ibig, benefits na nahuhulugan nyo pa po ba to? Or baka naman matagal na kayo naguhulog pero right now, paano ko ba ito gagamitin? Paano ko ma-maximize yung membership ko? Well, ito po ang patuloy namin inihatid sa inyo sa programang ito at sa mga susunod pa. And speaking of that, abangan po natin sa mga susunod na episode ang patuloy natin pagtalakay sa mga benepisyo at programa ng pag-ibig. On the next episode ay tatalakay naman natin na meron na pong available app ang Pag-ibig pa. Nung una nating episode, yung pilot episode, nadaanan natin to. So masihimayin natin siya sa ating susunod na episode. Ito ang virtual pag-ibig po. So muli, ay natapos po muli ang isang episode po natin. Pero kayo mag-alala, marami pa pong darating na episode po dito po sa ating Kakampi Online. Every Thursday po yan sa ganap na 3:00 ng hapon po. Muli, ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David, na nagpapaalam at nagsasabi na sa pag-ibig ang pinaghirapan ay may katuparan. Ingat po tayong lahat and advance Merry Christmas to all po. Muli, ito po ang lingkod Pag-ibig, ang kumusta na ang pag-ibig mo. Maraming salamat po and ingat po tayong lahat, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.